Okay. So mga kapatid, ngayon po ay ginugulitan natin yung matagumpay na pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem. At itong message na to ay maraming beses na natin narinig. So, ngayon pong hapon ito ay let's look at the other side. Yun po yung goal natin ngayong hapon ito, na makita yung ibang side. No? Kasi lagi natin nakikita yung sa side ng mga tao. Ano yung sinasabi ng mga tao, ano yung ginawa ng mga tao, ano yung celebration na yun. Ngayon po, tingnan natin ito through the eyes of our Lord Jesus Christ. At yun po yung pagbubulay-bulayan natin. So mga kapatid, buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Our text can be found in Luke chapter 19 verses 28 to 44. Pero ito pong pangyayari ito, tulad po ng madalas nating sinasabi, ito po ay napaka-importante at matatagpuan po ito sa lahat ng gospel. Sinasabi natin kapag ang isang pangyayari ay matatagpuan in the book of Matthew, Mark, Luke, and John, ibig sabihin po nito ay napakahalaga nito. At ito po, ang matagumpay na pagpasok ng ating Panginoon ay matatagpuan po sa lahat ng gospel. So, Pastor, bakit Luke ang ginamit natin? Hindi nyo po na itatanong, lagi po natin sinasabi na ang Luke, si Dr. Luke po is a very great narrator. So, kung gusto niyo ng kumpletong information, mas marami siyang makikita. So, yung Luke yung ginamit natin sa pagkakataon ito. So, mga kapatid, ang Palm Sunday, yung tradisyon is napakasaya. Kung babalikan niyo yung mga panahon na nasa Pilipinas kayo, kung bata ako may palaspas. No, sabi ko, nakasabit pa sa bahay. Sabi ko, bakit? Ano yan? Tapos sabi naman ng matatanda, pamontra yan sa kulog, yung sa hagdan. Para daw hindi tamaan ng hagdan yung bahay. Narinig niyo na ba yan? Ako nung bata rin, sabi ko, bakit meron ka na doon? Meron nakasabit na parang palaspas. Pamontra daw sa hagdan yun. No? Tapos yun, di ba, ginagawa, pinapalaspas, no? Pag sigurado kaninang umaga sa Pilipinas, marami pa rin naman. No? Kasi ito ay bahagi ng ating tradisyon. So mga kapatid, Palm Sunday is an event na kung saan po, in all Christian community, ito po ay napakasaya. No? Napakasayang pangyayari, napakasayang okasyon, but somehow, parang malungkot. No? Ano po, malungkot yung ora, no? Nung Palm Sunday ngayon. Siguro ba magulan? No? Baka pagod kayo. Marami mo pagod dito ngayon? Nagtrabaho pa kanina? O may mga masakit pa rin dahil pabago-bagong panahon, mainit, malamig. No? Mainit na tapos lumamig na naman, tapos bukas maghapon uulan. So, maraming mga factors, no, na naka-apekto. So mga kapatid, sa likod po ng lahat ng mga kasiyahan, no, pag-aawitan, sumigaw sila ng hosana, di ba? Ang ganda ng yung illustration, ang ganda ng picture, maraming tao, maraming sumalubong, maraming boses ang nagsisigawan. Pero ang katotohanan po ay hindi nila nakikilala talaga kung sino yung dumating. At maaaring iba-iba yung kanilang mga expectation at yung inaasahan nila. No? At iba rin yung layunin nila, iba din yung layunin ng ating Panginoong Hesus. So mga kapatid, ang pamagat po ng ating pagbubulay ay walang nakaunawa sa haring dumating. Walang nakaunawa sa haring dumating. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, aming Ama, muli po maraming salamat sa pribileyo na kami ay nakadako sa inyong bahay-sambahan. Salamat po sa presensya ng bawat kapatiran. Salamat po sa pribileyo na patuloy kami nakapagdaraos ng pananambahan sa lugar ito. At nakakapagpatuloy kami i-express ang aming pananampalataya, gawin Panginoon ng may kalayaan ang pananambahan ito. Lord, samahan niyo po kami sa pagkakataon ito, sa mensahe na aming maririnig.
makita namin ang inyong mensahe para sa bawat isa. Makita namin, Panginoon, ang aming kalagayan at makita namin, Panginoon, ang aplikasyon nito sa pang-araw-araw naming mga buhay. Kung ano man, Panginoon, ang gusto niyong baguhin sa aming mga buhay, nawa, Panginoon, makita namin ang aming kalagayan, Panginoon. Maging goal namin lagi, Panginoon, ang masunod ang inyong kalooban sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, tingnan po natin yung mga senaryo dito. Ang sabi natin, hindi naunawaan ng tao yung pagdating ng ating Panginoon. Una pong point natin dito, ang hari ay dumating pero hindi ayon sa kanilang plano. Mga kapatid, doon pa lang sa entrance, dito pa lang sa picture, no? Makita nyo, ang mga tao po ay nag-i-expect ng isang liberator. Noong mga panahon na yun, alam naman natin na ang Jerusalem, ang mga Hudyo ay nasa ilalim po ng pagkakasakop ng Roman Empire, di ba? At ang Messiah, kasi di man sila lahat naniniwala na ang ating Panginoong Hesus ang Messiah, maraming tao noong mga pagkakataon na yun ay iniisip na nila na baka ito na ang Messiah. Pero ang Messiah po na iniisip nila ay isang liberator, ay political liberator, na nakasakay sana sa isang kabayo, may espada, at maaaring merong military power. Pero mga kapatid, nakita po natin doon yung kababaan loob ng ating Panginoong Hesus in Luke chapter 19 verse 35, sumakay siya sa isang batang asno. No? At matapos isabihin sa likod nito ang kanilang mga balabal, sila ay pinasakay nila. So, alam na natin yung istorya niya, inuusan niya yung mga disciple niya na mayroong batang asno na hindi pa nasasakyan. Kunin niyo yun, kapag sinaway kayo ng may-ari, sabihin niyo, kailangan ng Panginoon. So, lahat po yung nakaplano. At yun nga po, sinakyan ng ating Panginoon. At yun po yung sasakyan niya. Pero mga kapatid, the point here, ang mga hari po noon ay nakasakay sa kabayo. At meron silang entourage ng mga sundalo na nagpapakita ng kanilang lakas, nagpapakita ng kanilang kapangyarihan. Pero ang ating Panginoon, lahat po ng kabaligtaran ay ginawa ng ating Panginoon. Sumakay siya sa isang donkey, ang damit niya simple lang, wala siyang isang army, kung hindi talagang simpleng tao. Pero nga mga kapatid, ang lahat ng yun ay inaakala ng mga tao na ito na ang magiging leader natin na mag-aaklas laban sa Imperyo Romano. Ganun ang kaisipan nila. Kaya nga mga kapatid, ang expectation po ng mga tao ay iba doon sa dayunin ng Diyos. Dumating po ang ating Panginoon doon hindi para makipagdigma sa gobyerno. Dumating po ang ating Panginoon upang palayain ng tao, hindi po sa oppression kung hindi sa pagkakaalipin ng kasalanan. So, nakita natin ang laki ng pagkakaiba. Hindi po para iligtas sila sa mga Romano, kung hindi para iligtas ang kanilang mga kaluluwa. So, Jesus didn't come to meet the expectation. He came to meet the needs. Nakita ng Diyos na napakalaki ng pangangailangan. Hindi pangangailangan for the liberation, for the freedom, kung hindi pangangailangan spiritual po ang provided ng ating Panginoong Hesus. So mga kapatid, sa atin po, sa ating mga buhay, every time na dumarating ang Palm Sunday, dumarating ang celebration na ito, ano po yung ginagawa natin? Ano yung ginagawa natin kapag dumarating
Regardless, mga kapatid, if we are a believer or a non-believer, madalas dumarating po yung mga pagkakataon na naiiba yung mga plano natin. Naiiba yung sitwasyon, hindi natin inaasahan, yung mga pangyayari na hindi inaasahan out of sa atin. No, nagbago. Pero mga kapatid, ang nakakatiyak tayo. Napakaganda nung message, no? At ganoon na yung ano natin, na ibibigay natin yung team, no, para naririnig ito. Jesus at the center. Kung ang ating Diyos yung sentro, mga kapatid, mabago man yung mga plano. Di man mangyari yung mga inaasahan natin. Minsan nadi-disappoint tayo sa mga pangyayari. Pero manalig tayo, mga kapatid, na kung si Kristo yung nasa gitna, nasa sentro ng ating mga buhay, magiging maayos po ang lahat. Hindi magiging madali, pero sa huli, mga kapatid, magiging maayos ang lahat. Pangalawang punto po natin ay masaya ang mga tao. Masaya, ang daming tao. No? Alam niyo ba, napakaraming tao ng bakit? Kasi po, ito po yung panahon na maraming mga Israelita na galing sa iba't ibang lugar na magpipilgrimage, na bumalik sa Jerusalem dahil po sa Passover feast. No? Alam niyo ba yung Passover? No? Kaya tinawagin ng Passover, bakit? Nung panahon po na sila ay nasa Egypt, no? Dumating ang angel of death. At para po maligtas sila sa kamatayan, ang sabi ng angel, no, ng ating Panginoon ay magpahid kayo, no, ng dugo ng lamb doon sa inyong mga hamba ng pintuan. Kaya po nag-Passover, no, nilantawan, no, hindi namatay. So lahat po ng panganay na anak noon ay namatay, no? Pero ang lahat ng merong dugo ng lamb sa bahay doon sa kanilang mga hamba, no, nag-Passover ang angel of death. Kaya po ang tawag doon ay Passover feast. No? So, lahat sineselebrate yan. Imagine, ang pangyayari mo na yun ay panahon pa ni Moses. So, ilang daang taon na nila sineselebrate yun. No? Pagdating po yun sa panahon ni Jesus Christ, sineselebrate. Until now po, sineselebrate pa rin yan. So, napakaraming tao ang babalik sa Jerusalem. At hindi lamang po yan, dahil nga po ang ating Panginoon ay meron ng ministry. No, marami siyang, kung titignan natin yung mga events natin, yung last Sunday, ano yung topic natin? Yung magkakapatid, si Lazarus, di ba? Si Mary of Bethany. So, nakita nila yung na binuhay ang patay. So, marami na po mga tagasunod si Jesus Christ dahil sa kanyang mga himala. No? So, yung way po, no, yung bahay po nila, papasok doon sa Jerusalem, on the way yun. So, nung sumusunod na yung mga followers ni Jesus Christ, marami din na on the way din sa Jerusalem. So, kaya itong pagkakataon ito, marami talagang tao. Because they were waiting for the Passover feast. So, napakaraming tao ito. Millions. No, millions po yan. No? So, habang pumapasok ang ating Panginoong Jesus, maraming tao, masaya sila, pero mga kapatid, deep inside, nagdurugo po ang puso ng ating Panginoon. Imagine, no, bilang Diyos, siyempre, alam niya, no, ang laman ng puso ng mga tao yun. Yan, nakikilala ba nila talaga? Naunawaan ba nila talaga kung bakit sila masaya? Pero mga kapatid nga, deep inside, alam ng Diyos na hindi nila naiintindihan. Hindi nila naiintindihan kung bakit sila masaya. Experience nyo na ba yun? Minsan hindi nyo maintindihan kung bakit kayo masaya. O hindi talaga kayo sumasaya. Lagi kayo malungkot. Pastor, hindi ko na alam kung kailan ko ulit naranasan sa mga ang drama.
Baka mamaya ang basahan nyo ng kasiyahan yung pera. Talagang totoo yung mga kapatid. Mahirap sumayan ng walang pera. Pero hindi po dapat ganun ang mindset natin. Dapat we are focused doon sa mga bagay na mas mahalaga. So, dito, sa kabila ng kasiyahan, ang ating Panginoong Hesus ay talagang nalulungkot. At nakita niya na panglabas ng iyong pagpupuri sa kanyang mga kapatid. Kaya, sa ating buhay, kaya ba tayo lumalapit sa Diyos o kaya tayo nagpupuri sa Diyos dahil meron na naman tayong gusto? Imagine niyo, kaya maraming tao sumisigaw, Hosanna, no? Maraming mga tao na nagpupuri sa Kanya kasi iba nga yung expectation. Akala nila ang ating Panginoong Hesus ang magpapalaya sila sa kamay ng mga Romano. Pero mga kapatid, hindi yun ang plano ng Diyos, hindi yun ang kalooban ng Diyos. At kaya ang ating Panginoon ay malungkot. Sabi doon sa verse 9, verse 41, paglapit niya sa Jerusalem, siya ay lumuluha. Nang malapit siya sa Jerusalem at natanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Doon sa version naman na ito, siya ay lumuha. So mga kapatid, mayroong kalungkutan sa likod ng kasiyahan yun. Dahil napakasakit kong isipin mga kapatid kung hindi tayo kilala. Wala na kung sasakit pa kapag akala natin na kilala tayo pero hindi pala nila tayo naunawaan. Kaya di ba minsan na, hindi mo kasi naunawaan eh. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Diba? Minsan masakit yun na ang marami sa atin, lalo yung mga close mo, yung mga kaibigan mo, yung mga inaasahan mo, na akala mong naiintindihan ka, hindi ka pala naiintindihan. At yun mga kapatid, exactly what happened to our Lord Jesus Christ. Imagine nyo, even the disciples hindi nila naiintindihan kung bakit kailangan gawin ng ating Diyos, kung bakit kailangan niyang pumasok doon, kung bakit kailangan niya sa dami sumakay, lahat po yan, hindi nila naunawaan. Lahat po yan ay nagkaroon lamang ng linaw nung siya ay nabuhay na muli. Doon lamang nabuksan talaga ang puso at isipan ng mga disipulo. But at that very moment, mga kapatid, hindi nila naunawaan. Kaya po ang ating Panginoon ay malungkot. The third point, mga kapatid, ay napakabilis magbago ng mga tao. Mabilis magbago ang papuri kung hindi nakaugat sa katotohanan. Dahil hindi nga nila kilala. Alam niyo ba, mga kapatid, the same group of people na sumalubong sa ating Panginoon, shouting, Hosanna, iligtas mo kami. Anak ni David, iligtas mo kami. Na nagpupuri, sila din ang group of people na nagsabi, ipako siya sa krus. Imagine. Napakasakit, napakalungkot. Ang mga tao na nag-cheer sa iyo, suddenly, bumaliktad. Diba? Parang politiko lang. Oh, agree, no? Walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway. Nakakalungkot. Nakakalungkot. So mga kapatid, the same group of people, imagine, millions, thousands of people saying Hosanna, tapos at the Passion of Christ, crucified Him. Wala man lang nag-stand doon na, sino ang gusto niyo ipako sa krus? Sino ang gusto niyo iligtas, diba?
Mas pinili pa nila yung isang kriminal, no, kaysa sa ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, the point here, kapag hindi po tinugon ng Diyos ang kagustuhan ng mga tao, marami po ang tumitigil na o nagbabago ng loob. Kaya mga kapatid, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, hindi po pwede na wala tayong pagsubok sa buhay. Amen? Kasi doon lamang po natin makikita ng Diyos, mapapatunayan sa ating mga sarili. Kilala ba natin ang Diyos? Naunawaan ba natin ang Diyos? Susunod pa rin ba tayo kung hindi niya ibibigay yung gusto natin? Ito po yung katotohanan ng mga kapatid. But the saddest part here, ito yung mga tao na kalahin niya. Ito yung mga tao na pinili niya. At itong mga tao na to, no, na ever since, no, kahit paano sa panahon ni Moses, ay ginabayan, pinagpala, iningatan. Pero sa isang iglap, nung nagbago, ang nakita na siguro nila na hindi ito yung political liberator na inaasahan natin. Wala na silang pakialam, ipako yan sa puso. Ganun pa tayo minsan mga kapatid. Ang tunay na tagasunod ni Jesus ay hindi lang sumisigaw ng husana sa tagumpay, kung hindi nananatiling tapat sa gitna ng katahimikan at sakripisyo. Kaya mga kapatid, madalas natin sinasabi, hindi po maging madali, no? Hindi madaling maging mananampalataya. It involves sacrifice, it involves obedience. Hindi nyo mararanasan ang tunay na pananampalataya, ang tunay na pagtitiwala kung walang sakripisyo, kung walang pagsubok. Kaya bahagi po yan ng ating mga buhay. Pero mga kapatid, anuman po ang dumating, mahirap man ang mga sitwasyon, hindi po dapat nagbabago ang ating pananampalataya. Amen? Mama, I love you, Lord. I love you, darling, I love you. Kasi, hindi mo naman tumigil kayo. Ayaw mo na nga. Pahinga muna. Stop mo na. Kaya ganun ba tayo? Hindi po pwede yun, mga kapatid. Kailangan po natin magpatuloy at kailangan po na kaugat yung ating pananampalataya hindi sa pangyayari, kung hindi sa katotohanan. Kasi kapag po ang ating pananampalataya ay nakasandig lamang sa mga pangyayari, mga kapatid, mauubos tayong lahat. Walang mananatili. Dahil hindi po dapat ganoon. Kailangan ang ating pananampalataya ay nakaangkla, nakaugat sa katotohanan. Brothers and sisters, today we remember Palm Sunday and the triumphant entry of our Lord Jesus Christ. Sa maraming tradisyon, sa maraming lugar sa Pilipinas, napakasaya ngayon. Maaaring dito, hindi ganun ka-ingrande at napansin ko, padigrade na ng padigrade. 5 years ago, napakarami natin nakikitang mga tao may dalang olives. Last year, parang konti na. Tapos ngayon, umulan lang, parang wala yata. Diba? At ma-expect natin yan na mabago pa rin yan, mag-degrade pa rin. At darating ang panahon na maaaring pag-uusapan na lang yan. Wala nang manifestation, wala nang magdadala talaga. It's a very sad story, mga kapatid. Pero sa atin po ang paanyaya sa atin bilang mga mananampalataya ay para po tanungin ang ating mga sarili.
Sunday, do we really know God? Kilala ba talaga natin si Jesus? Sumasamba ba tayo sa Kanya bilang hari? Kaya hindi niya tinutupad yung mga gusto natin. Kung sa kabila ng pagsamba natin, maraming mga answered prayers, no? Maraming unanswered. Lord, ang tagal ko nang hinihiling to, hindi mo naman binibigay. Dahil ba dito mga kapatid, nagbabago yung ating pagtingin sa Kanya? Kaya ba natin siyang sundan? Saan man siya pumunta? Kaya ba natin patuloy na maging persistent sa pananalangin? Kahit matagal na natin hinihiling ito, patuloy pa rin tayo, hindi tayo tumitigil, pero hindi pa rin binibigay. Kaya ba natin maging mainit lagi? Kahit dumarating yung mga pagsubok sa ating mga buhay. Mga kapatid, kung titingnan po natin ang buhay ng ating Panginoon at ikukumpara sa ating mga sariling buhay, ni sa panaginip po, ni sa kalitingan, walang-wala po. Lahat ng dinadanas natin, ano man yung dinadanas mong paghihirap, ano mang mga pagsubok yan, wala po yan doon sa pinagdaanan ng ating Panginoon Jesus. Na-experience yun namang ipagkanin mo kayo. To the point na namatay kayo. Siguro yung inudas kayo. Talaga. O nilaglag kayo, binenta kayo. Diba? Naranasan natin yan. Normal. No? Kala mo kaibigan, ahas pala. No? Mga narinig yan. Pinatuloy kita sa bahay. Kala ko kaibigan ka. Ahas pala. Maraming disappointment mga kapatid na na-experience tayo. But, ang kailangan po natin mga kapatid is to know the truth. And the truth will set us free mga kapatid. Ano man yan, ano mang pinagdadaanan natin, kung ang ating pananampalataya ay nakaangkla sa katotohanan mga kapatid. Ang ating pananampalataya ay nakasandig sa ating Panginoong Hesus. Di man natin maunawaan. Pero mga kapatid, nakatitiyak tayo na meron tayong Diyos na makapangyarihan, Diyos na maasahan at kailanman ay hindi tayo mawawala. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.